walang kwentang nilalang. Wala nang makapipigil sa akin. Lumapit kayo sa inyong katapusan at wawakasan ko na ang inyong mga walang kwentang buhay. Sige, sugod kung kaya nyo. Matapos ngang makuha ng Diablong si Amon Labaw ang medalyon ni Enteng at nagawa nitong mapabago ang kanyang anak sa pagiging Diablo, ay saka naman dumating ang mga kaibigan nitong sina Kulas, Bernamir, Angelo, Mangberto, Agatha at Pedro upang tulungan ang nabihag na si Rose. At nasaksihan nila ang kaibigang si Enteng na tuluyan nang naging isang Diablo. Habang tumatawa naman ng napakalakas ang Diablong si Amon Labaw at hawak nito ang medalyon ng 5 elemento sa may kamay nito. Kaya nagwika si Rose. Kailangan nating mabawi ang medalyon at maibalik yun kay Enteng para manumbalik ito sa pagiging tao. Naku, paano na to? Malakas pa naman yan si best friend kapag nagiging ganyan. Pangit. Ay, muntik na kaming madali niyan nun eh. Ni Kiara, sa may isla, nung nagkaganyan din yan eh. Saka, ayoko kayang kalabanin yan. Ayoko na namang suntukan. Nagasigaw na lang ako dito habang nakapikit. Uy, ikaw, bansot. Kung gusto mo, kumampi ka na din sa kanila. Bahala ka dyan. Para ka namang ewan, Kuya Kulas. Seryoso na to. Kasi naman eh. Ay naku, paano to? Wika ni Kulas. Makinig kayo. Ganito ang plano. Ako ang haharap kay Enteng. Kayong 6 ang lalaban sa Diablo. At kunin nyo ang medalyon. Bernamir, Agatha, Kulas, Mangberto, Rose. At ikaw, Totoy, tumabi ka na lang. Anong Totoy? Malaki na ako, Kuya Pogi. Hindi na ako baby. Lapit na nga birthday ko eh. Tsaka, lalaban ako, no? Oo nga, Pedro. Tumabi ka na lang. At sobrang mapanganib na to para sa'yo. Sige na, Pedro. Tumunod ka na lang. Pero ate, naman eh. Patuloy naman ng mga to. Gusto sila lang yung pita eh. Last episode na nga, oh. Nabigla namang narinig nito ang pagtaas ng boses ni Kulas. Peds, ano ka ba? Alam kong gusto mong lumaban. Pero ayoko mapahamak ka din eh. Tingnan mo ang Kuya Enteng mo. Kailangan natin siyang maibalik sa dati. At ayoko na kapag bumalik yun sa dati, ikaw naman ang mapahamak. Kaya sumunod ka na lang. Saka, may height limit dito eh. Sige na, sumunod ka na lang. Na napabuntong hininga na lamang si Pedro. Sige na, Pedro. Magtago ka na doon. Madali. Paano? Tayo na. Kung kaya, nag-umpisa ng sumugod sina Kulas, Bernamir, Agatha, Mangberto at Rose. Sa kabuong tapang na sinugod ang Diablo na si Amon Labaw. Subalit, mabilis naman silang hinagisan ni Enteng ng isang nagliliyab na bolang apoy. Ngunit, maliksi namang sinangga ito ni Angelo, saka nagwika. Patawad kaibigan pero ako ang makakalaban mo. Sige na, dumiretso na kayo. Sige, mag-iingat ka. Tara na mga kasama. Mag-iingat ka, Angelo. Magantay ka lang dyan, best friend ha. At ibabalik kita sa dati mong anyo. Pangako yan. Hintayin mo kami, best friend ha. Na mabilis namang lumayo
ang diablong si Amon Labaw habang tumatawa pa. Sige, hali kayo. At ako ang makikipaglaro sa inyo, mga ungas. Lapit, lumapit kayo sa inyong katapusan. Agatha, bilis! Ang kumpas! Na agad gumawa ang dalawa ng isang kumpas ng kamatayan. Ngunit, mabilis itong nakailag at tanging ang balabal lamang nito ang nahagip ng kanilang pag-atake. Natanggal ang nakatakip na balabal ng Diablo at nakita nilang lahat ang wangis nito, kaya mas tumawa pa ito ng napakalakas. Magaling! Tingnan natin kung hanggang saan tayo tatagal. Sige, sumod! Sumubod kayo! Kaya nyo! Wika parang Diablo habang nag-iipon ito ng maraming itim na enerhiya papunta sa may katawan nito na unti-unti itong mas lalo pang lumalaki. Tumutubo ang mga sungay nito at lumalabas ang nakakatakot na malalapad nitong pakpak. Pati na ang pag-usbong pa ng mas matutulis din na mga kuko nito. Ate, paano ba natin lalabanan yan? Hindi ko din alam, Agatha. Bahala na. Pero hindi tayo dapat sumuko. Ang medalyon, kailangan nating makuha sa kamay niya. Diyos ko po, ang laki niyan ah. Kulas, ano? No, di ko alam ang birds. Pero yung katawan ko nanginginig sa takot. Pero hindi, lalaban ako no. Gusto niya one-on-one pa kami yan eh. Pero una muna kayo. Mga kasama, handa na ba kayo? Patawad, Lola Puring. Pero kailangan ko itong gawin. Bahala na. Nang biglang tinanggal nito ang kanyang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lola Puring noon. Ito ay upang mapigilan ang pagiging aswang nito. Kung kaya biglang nagbago ng anyo ang dalagang si Rose at lumaki din ito. Naging mabalasig at namumula ang mga mata. Alaka, Rose! Ano yan? Huwag kayong matakot. Kaya kong kontrolin ito. Mas maigi na ang ganitong anyo ko. Para kahit papaano, makakadagdag ng puwersa. Tara na mga kasama. Subot! Balik naman sa kabilang pangkat nila Angelo. Ang kasulukuyang kumakaharap kay Enteng ay napakatindi na din ang naggaganap na labanan ng dalawa. Nasa tuwing bumabato si Enteng ng kanyang bolang apoy ay sinasangga naman ito ni Angelo gamit ang kanyang kalasag. At agad din namang sumusugod ang diablong si Enteng gamit ang kanyang mga matatalas na kuko. Dahil dito ay nagagawang masugatan si Angelo ni Enteng, sanhi ng sobrang bilis nito. Kaya walang nagawa ang binata, kundi ang dumepensa na lamang. Samantala, balik naman sa labas ng kabundukan, ay paparami na din ng paparami ang mga kalaban na sumusugod sa may pangkat nila Bernabe at Mir, na pati sa iba pa nitong mga kasama na nagawa na ding masugatan
ang ilan sa kanila. Na maging si Aling Jesusa ay nasugatan din. Pati na ang mga kapre ay nahihirapan sa dami ng mga sumusugod dito. Walang ititirang buhay. Mga kasama, tapusin sila! At ang mga tikbalang naman ay gayon din. Dahil sa mga kalaban na tila hindi nauubos. Kaya napawika na lamang ang iba sa kanila. Ika pa ni Bernabe. Mga anak, bilis. Kaya nyo yan. Tapusin nyo ang Diablo. Mag-iingat kayo. Pakiusap. Wika ni Bernabe na labis na ding naglalabas ng kanyang puwersa sa pakikipaglaban. Mahal na Prinsesa Himina! Lolo Dodoy! Gabayan niyo po si Enteng at ang mga tagabantay. Pakiusap! Pag-usal ng diwatang si Kiara habang lumulutang sa may ere at bilang suporta ay nagbibigay lakas sa mga nasasakupang mga kasama. Kato, maiwan na muna kita dito ha. At mukhang kailangan ako ng mga kaibigan natin. Magtiwala lamang tayo sa ating mga kaibigan. Diyan ka muna ha. O ito, tipirin mo yan ha. Diyan ka lang. At sa muli, nagtipon-tipon ang mga ito para sa kanilang huling sagupaan gamit ang kanilang mga natitirang lakas. Sa pamumuno ni Bernabe na nagwika naman ang isang pinuno ng mga tikbalang na pawang sugatan na din. Aba, mga kasama, masdan nyo. Ito na palang anak ng ating kaibigan. Bernabe, kamangha-mangha at lumaki kang isang mahusay na mandirigma. Anak ng aming kaibigan. Kilala nyo pala ang aking ama. Ikinagagalak kong makasama po kayo sa labanang ito. Ngumiti at tumango ang matikas na mandirigmang tikbalang. Saka nagwika. Tayo na mga kaibigan. Ibuhos na natin ang lahat ng ating lakas. Kaya sa isang hudyat, nagwika si Bernabe. Mga kasama, alam kong tagilid tayo sa labanang ito. Pero may tiwala ako sa mga anak ko at sa kanyang mga kaibigan. Kaya lalaban ako hanggang sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa huling patak ng aking buhay. At kahit kailan ay hindi ko hahayaan na manaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Para sa kapayapaan ng mga tao at mabubuting engkanto. Para sa kapayapaan! Sugod! Kaya mabilis na silang sumugod. Sina Minos, Kiara, Balete, at iba pang mga kasama. At sumisigaw habang sumusugod sa kanilang mga kalaban. Samantala, balik naman kina Kulas, ay sugatan na ang mga ito dahil sa pag-atake ng Diablo sa kanila. Nasa isang wasiwas lamang ng kanyang mga pakpak ay isang napakalakas na hangin ang kumakampas sa kanilang lahat. Dahilan para hindi sila makagalaw at sinusundan pa ito ng pag-atake ng malaking bolang apoy na sinasangga naman ni Agatha gamit ang anting-anting ng tubig. Ngunit sadyang matindi ang puwersa nito at tumitilapon pa din sila dahil sa lakas ng pagsabog. Kung kaya, pinagtatawanan lamang sila ng Diablo.
hinahamak ang kanilang pagiging mahina. Habang silang lahat ay mga nakasalampak na sa may sahig. Patawad, best friend. Ang lakas ng tatay mo. Aray ko. Sakit ng katawan ko. Naiinis na ako. Aray. Teka. Time burst muna, time burst. Aray ko. Mga kasama, anong gagawin natin? Kulas, Bernamir, Agatha. Hindi ko din alam ang Berto. Hindi man lang tayo makalapit sa kanya. Nasa kawalan nila ng pag-asa ay naririnig ni Bernamir ang tinig ng mga lumalaban sa may labas ng kabundukan na dinadala ng ihip ng hangin. Maging ang tinig ng kanyang ama na nagsasabing malaki ang pagtitiwala nito sa kanilang lahat. Kinuyong nito ang kanyang mga palad. Kinukolekta ang nalalabing lakas habang hinahabol ang paghinga. Saka mabilis itong tumayo at nagwika. Mga kasama, hindi tayo dapat sumuko. Nakasalalay sa atin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kasamahang lumalaban. Tumindig ang mga kasamahan nito. Mabilis na bumangon sina Kulas, Mang Berto, Agatha at Rose. Halina mga kasama, kaya natin ito. Aray, teka. Bubuelo lang ako. Sakit pa eh. Ayan, oh. Game! Sabay-sabay, mga kaibigan. Humanda kayo! Saka buong lakas na ginamit ni Bernamir ang kanyang anting-anting na nagliliwanag ito ng kulay luntian. Mula sa pag-angat nito ng kanyang hawak ay maliksi nitong inilapat ang kanyang kamay sa may lupa. Kasunod nito ay mabilis na gumagapang ang mga malalaking ugat papunta sa may Diablo na agad namang nilalabanan ito ng Diablong si Amon Labaw. Malakas na iwinawas-iwas nito ang kanyang mga matatalas na kuko upang putulin ang mga lumalapit na mga ugat. Ngunit, mabilis lamang din itong napapalitan ng panibago at mas marami pang mga ugat. Sunod-sunod ang ginawang pagkalmot ng Diablo gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Subalit, paulit-ulit at sunod-sunod lamang ang pagpupulupot ng mga ugat. Kaya nagawang mapuluputan ng tuluyan ang mga paa nito na agad pa sana nitong puputulin ng kanyang kabilang kamay na may hawak ng medalyon. Subalit, mabilis na pinuluputan ito sa may kamay ng hawak ng mahiwagang latigo ni Kulas. Kaya hindi nito nagawa ang kanyang binabalak. Oops! Huli ka kayong kalbo. Sige, pumulag ka. Kala mo ha? Na agad pa sanang bubweltahan ito ng nagliliyab na bolang apoy si Kulas gamit ang isang kamay nito. Ngunit, bigla itong sumabog dahil maagap na pinatamaan ito ni Agatha ng isang kumpas gamit ng tubig na agad namang nagwika si Kulas. Rose, Mang Birds, ang medalyon sa kabilang kamay niya. Dali! Bilisan niyo! Kung kaya, mabilis na sumugod ang nasa anyong malaking gabunan na si Rose. At hinila nito sa may kamay ang Diablo ng buong lakas. Bitawan mo to! Bakit? Subalit,
Mahigpit ang pagkakahawak nito sa may medalyon at ayaw nitong bitawan. Naakma pa sana nitong kakalmutin ang nasa anyong gabunan na si Rose ng isang kamay nito. Pero mabilis naman itong pinuluputan ng mga makakapal na mga ugat. Ngunit napapansin na ni Agatha na nangihina na din ang kasama nilang si Bernamir. Dahil unti-unti nang nauubos ang lakas nito sanhi ng kanyang ginagawang pagmamanipula sa mga ugat. Subalit, bago makawala ang Diablo sa mga gumagapos sa kanya, ay nagawa ni Mang Berto na makakuha ng pagkakataon at hiniwa nito ang kamay ng Diablo na may hawak sa may medalyon. Oh, bitawan mo sabi. Mga hangal! Kung kaya, nabitawan ng Diablo ang medalyon. At dahil sa kagustuhan nitong makuhang muli, ay buong lakas din itong nagpupumiglas. Gamit ang dalawang malalaking pakpak nito. At muli nitong ibinasiwas ang kanyang malalapad na pakpak. Kung kaya, nagdulot ito ng napakalakas na pagbugso ng mga hangin. Dahilan para tumilapon muli sila, Mang Berto at Rose, kasama ng medalyon na nabitawan ng Diablo. Dahil dito, ay mabilis na hinila gamit ang latigong hawak ni Kulas at inihagis ito kay Agatha upang gawing hawakan. Kumapit kayong maigi! Subalit, agad naman ding tumilapon ang dalawa sa lakas ng puwersa ng hangin. Matapos nito, ay si Bernamir naman ay kasulukuyan ng nakasalampak dahil sa kanyang labis na panghihina. Na napatawa naman ang Diablo habang unti-unting nilalapitan ang medalyon. Saka nagwika. Mga mahihinang nilalang. Ano? Kaya ba? Hindi ba't nasayang lang ang lahat ng pagod mo? Saka humahalakhak na nilapitan ng Diablo ang medalyon upang pulutin ito. Mga hangal. Oh, halika muli, aking munting medalyon. Halika dito. Yumukod ito at akma na sana nitong kukuning muli ang medalyon na kasulukuyang nasa may lupa. Nang biglang napahinto ang Diablo. Dahil nakita nito na gumagalaw ng kusa ang medalyon at pilit na dinadampot. Anong nangyayari? Halika dito, aking medalyon. Subalit, hindi nito mahuli ang magaslaw na medalyon. Napatuloy ito sa pag-iwas sa kanyang mga kamay. Lumapit na dito, medalyon ko. Sa kadahan-dahan ay nakikita nitong lumulutang ang medalyon sa may ere at biglang lumitaw ang batang si Pedro. Pooh! Gulat ka, no? Wala ka pali. Tandang kalbo. Kalbo! Nasabay takbo nito. Uy! Peds! Bilis, Peds! Bigay mo yan kay best friend! Bilisan mo! Hindi! Ibalik mo sa akin yan, bubuin! Bumalik ka rito! Kapag mahuli kita, babalatan kita ng buhay!
Ngunit, napakaliksi ni Pedro na habang hinahabol siya ng Diablo, ay pabago-bago ito ng kanyang direksyon sa kanyang pagtakbo. Ay! Tandang kalbo! Dito! Op! Ibalik mo sa akin yan! Bilis! Ang pakil-pakil mo naman eh. Mabilis pa tumakbo si Lolo Tagoy sa'yo ah. Wala ka pala eh. Kung kaya, nanggigigil na tumakbo ang Diablo at mabilis itong hinahabol si Pedro. Subalit, sadyang lumalakas ang Diablo at unti-unti ay bumibilis ang kanyang pagkilos. Na ilang di pa na lamang ang kanilang pagitan. Sige! Tabo! Andyan na ako, bubuin! Andyan na ako! At nang malapit na nitong maabot ang batang si Pedro, ay napatigil naman ito ng bigla dahil biglang pumulupot naman ang mahiwagang latigo ni Kulas sa mga paa nito. Huli ka, kalbo! Nabalak pa sana ng Diablo na bawiin at hihilain pa sana ulit nito. Ngunit, hindi nitong magawang mahila. Dahil, tumulong na din sila Mang Berto, Agatha at Rose sa paghila dito. Nabalak pa sana nitong patamaan sila ng bolang apoy. Sige! Magsama-sama kayo! Mamatay! Mga hangal! Ngunit, hindi nito naituloy ang kanyang gagawin. Dahil sa mas inuna nito ang umilag sa isang kumpas na pinakawalan ni Bernamir. Mahina! Napakamahina! Ngunit, nagawa nitong mahagip ang isa nitong sungay at naputol ito. Magbabayad ka! Hangal! Kung kaya, agad na nagwika si Bernamir. Bilis, Pedro! Opo! Ayos! Kaya mabilis nang tumakbo ang batang si Pedro, papalayo, papunta sa may kinaroroonan ni Enteng at Angelo. Samantala, sa pagitan ng mainit na labanan nila Angelo at Enteng, ay kapwa na din silang mga sugatan at nanghihina. Ngunit nananaig ang binatang si Angelo na nagawa ng binata na matalo si Enteng na ngayon ay kasulukuyang nakaluhod at nanghihina. Bagsak ang mga balikat at tila umiikot na ang kanyang paningin sa pagkagupo ng kanyang lakas. Kung kaya, itinuon na ni Angelo ang kanyang buong lakas sa kanyang hawak na espada upang wakasan ang kasulukuyang nasa anyong Diablo na si Enteng. Bilang pagtupad na din ito sa kanyang ipinangako na sa oras na magkaroon ng pagkakataon ay isa sa kanila ang naway tumapos sa Diablong Enteng na kanilang makakaharap. Bukod pa dito, ay dahil sa malalalim na din ang mga tinamo nitong mga sugat ng binatang si Angelo na hindi na nito kakayanin pang magtagal ang kanilang labanan. Kung kaya, buong lakas itong bumuelo. Itinaas ang hawak na espada upang itarak sa dibdib ng nasa anyong Diablo na si Enteng. Ngunit, Kuya Pogi! Sandali! Sandali! Ito na po ang medalyon ni Kuya Enteng! Salawin mo! Ito! Oh! na agad naman itong sinalo ng binatang si Angelo.
wala nang sinayang pang sandali at agad na ipinasuot ito sa binatang kaharap na nakaluhod at ubos na ang lakas. At isang pambihirang pangyayari ang naganap. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Isang nakakasilaw na liwanag na tila huminto ang lahat sa buong kapaligiran dahil sa sumabog na napakalakas na pagliwanag. At sa pagtahan nito ay nakita nilang muli ang nagbabalik na nasa kasulukuyang anyong tao na si Enteng, na agad itong nagwika. Anong nangyari? Pedro, nasaan ang iba pa nating mga kasama? Angelo, bakit napakarami mong mga sugat? Naging Diablo ka, Enteng. At ako ang lumaban sa'yo. Hindi ko akalain na sobra akong mahihirapan sa'yo, kaibigan. Ang lakas mo. Natatandaan ko na. Patawad kaibigan at salamat na din. Sandali, humiga ka muna at pagagalingin ko ang mga sugat mo. At saka tayo sumunod sa mga kaibigan natin. Halika. Balik naman sa labas ng kabundukan kung saan ang labanan ng mga mabuti at masama ay malapit na din magwakas. Makikita ang numinipis at unti-unting nangihinang puwersa ng mabubuti. Naiilan na lamang ang natitira at napapaatras na ang mga ito dahil sa kanilang mga sugatan ng mga kasamahan. Maging sina Kiara at Minos ay kasulukuyang sugatan na din, kaya sinasamantala ito ng mga nilalang ng kadiliman at nilusob na sila ng mga kalaban para tapusin. Nang biglang sa kung saan isang umuugong na tunog ng trompetang pandigmaan ang pumapailan lang sa kung saan. At sa dako pa roon ay nakita nila ang mga dumating na mga pulutong ng mga mandirigmang engkanto upang tulungan sila. Nasa gitna nito ay makikitang pinapangunahan ito ng kanilang reyna na nakasakay sa puting kabayo na may kulay puting sungay. At wika pa ni Kiara, Mahal na Reyna! Reyna of Darkness! Maraming salamat at dumating po kayo! Kamahalan! Kiara, patawad kung nahuli ako. Hindi ko man nagawang tulungan noon ang aking anak na si Himina dahil sa takot ko na dinadala nitong masamang dugo. Ngunit hindi na sa pagkakataong ito. Iba na ngayon. Kahit ano pa si Enteng, ay apo ko pa rin ito. At oras na upang ipaglaban ko. Kaya hindi na ako makapapayag pa na mawala ito at walang gagawin para sa aking apo. wika ng reyna. Saka itinaas nito ang kanyang maharlikang kamay. Saka nag-utos, Makinig kayong lahat, aking mga kawal at mandirigma. Walang ititirang buhay sa mga nilalang ng kadiliman at ibigay ang hatol ng langit. at tila kidlat na kumilos ng napakabilis ang mga ito at umatake sa bawat panig. Dahil dito, nangilabot at pinanindigan ng balahibo ang mga nilalang ng kadiliman sa narinig na wika ng mahal na reyna. At sunod-sunod na pagsugod, bibilis na pag-atake ng mga nakabaluting kulay ginto at pila na mga mandirigmang engkanto. Nagliliwanag ang mga kasuotan ng mga ito, dahilan
upang mahirapan ang mga nilalang ng kadiliman na lumaban sa mga mandirigmang sumusugod dito dahil sa dulot nilang mga liwanag. Kiara, halika. Samahan mo ako sa kinalalagyan ngayon ng aking apo. Madali. Masusunod po, mahal na Reynang Flor de Lis. Halika po. Wika ng diwatang si Kiara mula sa kanyang pagkakaluhod sa may lupa. Bibihirang pagkakataong lumapag sa lupa ang diwatang si Kiara. At ito ay sa tuwing lamang lumuyukod sa kanilang maharlikang pamilya ng mga engkanto. Balik naman sa nagaganap na labanan sa loob ng kabundukan. Kasulukuyan ng nakalupasay sina Kulas, Bernamir, Agatha, Mang Berto at Rose. Habang papalapit na ang Diablo sa kanilang kinupupwestuhan at paglapit nito kay Kulas ay walang awa nitong dinampot ang binata. Isang mabilis na pagdaklot sa may lalamunan ni Kulas ang naganap. Ang ginawa ng Diablo. Ano? Nasaan na ngayon ang kakulitan mo? Lalaking gusgusin. Ha? Ano? Hindi kita marinig. Sumagot ka. Sinasakal mo ko eh. Bitawan mo ko. Kalbo. Wika ng pumapalag na si Kulas na kasulukuyang nakalutang sa 3 talampakang taas mula sa pagkakasakal ng Diablo. Ngayon, ikaw ang uunahin ko. Gigil na ako sa pagmumukha mo eh. At hayaan mo, iiwanan pa rin naman kita ng kaunting buhay upang mapanood mo habang isinusunod ko ang iyong mga kasama. Ano? Ano? Sumagot ka! Sira talaga tuktok mong kalbo ka eh. Paano ko sasagot? Sinasakal mo ko eh. Pero sige lang. Sige. Basta ang alam ko lang eh. Ang pangit ang forma mo. Terno sa mukha mo. Baduy. Ay ko. Talagang nakulit ka. Ika ng Diablo at akma ng pipisain ang leeg ni Kulas mula sa pagkakasakal nito. Katapusan mo na! Teka. Okay ko. Pero sandali lang. Huwag ka masyadong excited na patayin ako. Last episode na to eh. Pagbigyan mo na ako. Aray ko. Teka. Luwagan mo naman ng konti. Nahihirapan lang akong huminga eh. Baka mamatay akong bigla. Aray ko. Ayan. Sige. Salamat, kalbo. Mga kaibigan, salamat pero bago ang lahat, may aaminin ako sa inyo. Bago man lang ako mawala. Rose, ikaw nang bahala kay best friend ha. Yung timpla ng kape niya, matapang na matamis. Tsaka yung paborito niya, yung tostadong dilis ha. Samahan mo na din ng konting kiss. Ano ba? Tsaka kay Bansot, sabihin nyo naman no, yung ipon namin, nakabaon sa may paborito naming tambayan. Dun sa may puno ng kawayan. Ha? Aray ko. Alam na niya yun. Basta. Mang Birds, nga pala. Salamat sa mga pagpapautang mo sa amin ha. Pero, mababayaran ko din naman yun eh. Singirin mo na lang mang kay Mama Don tsaka kay Papa Don ha. Saka, ikaw na magpaikot ng lamay ko ha. Yung tong, para walang makakakupit. Aray ko. Ano ba?
humihigpit na naman eh. Luwag mo muna. Mamaya na. Bernamir, nga pala, intik balang na pangit na mukhang alanganing pusit. Naku, mag-iingat ka dun ah. May gusto sa'yo yun. Pero, totoong mahal ka nun. Pero, pangit lang talaga eh. At sa'yo naman, babe. Agatha, may aaminin ako sa'yo. Kilala ko yung first kiss mo. Nung naging aswang ka, pinahalik ko sa'yo yung palaka eh. Pagtapos nyo dito, balikan mo yun. Baka naging prinsipe na yun. Aray ko! Ano pa? Tsaka babe, nakakatawa nga yung itsura mo nun eh. Nahimatay ka pa. Aray ko! Ano ba? Masyado ka namang natutuwa sa kwento ko eh. Inihigpitan mong masyado. Teka lang. Aray ko! Pero, mga kaibigan, salamat. Maraming salamat ah. This is Kulas. Kulas na poging-pogi. Signing off. Aray ko! Oh, ano ba? Ano bang hinihintay mong kalbong batoy ka? Sige na, patayin mo na ako. Patayin mo na yung nag-iisang kaibigan ng anak mo. Basta alam ko lang, ang pangit ang forma mo. Kahit patayin mo pa ako. Sige na, patayin mo na ako. Ganyan ka naman, di ba? No? Sige na, patayin mo na ako. Gawin mo na yung gusto mo. Rico, teka. Di ako makahinga. At isa-isang napasigaw ang mga kasamahan nito. Nangingilid ang mga luha habang unti-unting ibinabaon ang mga kuko sa leeg ni Kulas at humahalakhak ang dyablo. Kulas! Wag! Wag! Kulas! Na bagamat nakasalampak na sa may sahig, ay kapwa na sila lumuluha dahil sa nangihina na ang mga ito at wala nang natitira pang lakas upang isalba ang kaibigan sa kasulukuyang sitwasyon at hawak ng dyablo. Aray ko! Ano pa? Ano pang hinihintay mo? Pangit! Gawin mo na! Mamamatay akong gwapo! Tandaan mo yan! Di tulad mo, kalbo! Aray ko! Bitawan mo ko! Tandaan mo yan! Pangit mo! Aray ko! Diyan nga! Ang dami mong seremonyas. Sinasayang mo ang oras ko. Kuskusin. At itinaas na ng dyablo ang kanyang matatalas na mga kuko at akma ng tutusukin ito ng dyablo sa leeg ni Kulas. Sa kabuong puwersang bumuelo ito. Mamamatay ka na. Sumisigaw sa sakit ang dyablo dahil hindi nito alintana na may nakakasilaw na liwanag na unti-unting nagbibigay lakas kina Bernamir, Mang Berto, Agatha at Rose. At biglang may sumugat sa kamay ng dyablo, kung kaya sumigaw ito sa labis na sakit, dahilan para mabitawan ito ang nauubusan na ng hangin na si Kulas. Mga hangal! Hangal! Mga pangas! Mga walang kwentang nilalang! Singhal nito habang mabilis na napapaatras ng bahagya. At sa pagtila ng liwanag ay nakita ng lahat si Angelo, Enteng at Pedro na maliksing bumalik sa pwesto ni Enteng mula sa pagkakasugat nito sa may dyablo, kaakibat ang sa tagabulag ng batang si Pedro. At napawika si Kulas na kasulukuyang nakahandusay pa sa may lupa. Best friend! Buti nakaabot ka at nailigtas mo ko.
muntik ka nang mawalan ng gwapong kaibigan. Alam mo ba yun? Andun na eh. Rico, teka. Wika ni Kulas, habang hawak pa ang nananakit na balakang mula sa pagkakabagsak nito. Hindi ka pa rin nagpapago, ungas ka. Ang yabang mo pa rin. Pero pasensya na ha, at nahuli ako. Ikaw, kamusta Amon Labaw? Halika, tapusin na natin to. Mga kasama, tara na. Wakasan natin ang kasamaan. Kung kaya, tila nabuhayan ng lakas ng loob ang lahat ng kaibigan nito dahil dito. Saka mabilis na bumalikwas, sabay-sabay, upang tumayo. Saka naghanda ang lahat sa kanilang muling pagsugod. Kahit na magsama-sama pa kayong lahat, mga mahihinang nilalang, hindi niyo ko kaya. Sige, magsabay-sabay tayo. Kaya mabilis itong lumikha ng isang higanteng bolang apoy. Saka buong puwersang ibinato ito sa 8 mandirigma. Ngunit, hindi na ito umubra pa dahil kasulukuyang pinagsama-sama nila Enteng at Agatha ang kanilang mga anting-anting ng tubig upang salagin ito. At sa pagtila ng usok ay lumusot naman ang isang malaking kumpas ng kamatayan na tumama sa may sungay nito. Magbabayad kayo ng mahal, mga pangas. Mula sa pinagsama-samang puwersa nina Angelo at Bernamir ay naputol ito. Kaya napawika si Kulas. Wow! Ayos sa combo attack ko. Teka, Mang Berts, ano kaya pwedeng ipagsama dito sa dati ko para lumakas? Yung yabang mo, Kuya Kulas. Naku, walang panama yung combo nila pag yan ang kinabit mo. Isama mo yan. Yan ang pinakamalakas sa'yo eh. Sigurado. Tapos na ang lahat. Che, wala ka lang partner eh. Dapat kasi nagbitbit ka ng sigbin. Pang partner mo. Che, Kulas pa ho. Nabagamat puro kumikirot pa at may tinatamong sugat, ay napatawa na lamang ang mga kasamahan nito. Kaya nagwika si Enteng. Tara na, mga kasama. Tapusin na natin to. Ngunit, sadyang mautak ang Diablo dahil nang makita ng Diablo na nasa alanganin na ito, ay naghanda itong lumipad gamit ang kanyang malapad at malaking pakpak. Ngunit, mas naging maagap si Kulas dahil isang hataw ng kanyang mahiwagang latigo at pinuluputan ang mga paa ng Diablo. Saan ka pupunta? Ha? Tatakas ka pang kalbo ka ha? Halika dito. Gagawin kita ngayong saranggola. Sige. Yan, lipad. Nakulukong tong kalbo na to. Tatakas ka pa ha? Kasama si Pedro ay hinihila nila ito at nagwika. Peds, kumapit kang maigi ha. Huwag mong bibitawan yung lati ko. Magbabalatenga tayo. Kung kapupuntong kalbo ka, diyan ka lang. Natumakbo namang pasugod sina Enteng, Angelo, Bernamir, Agatha at Mang Berto. Subalit, di makapayag ang Diablo na binalakpasanan nitong hilaing muli ang latigo gamit ang 2 kamay nito upang maisama sina Kulas at Pedro. Ngunit, napasigaw ito ng napakalakas at napahinto nang may bumaong punyal sa isang kamay ng Diablo. Ang punyal
na may kasamang kwintas na may orasyon ni Lola Puring. At sa isang kamay naman nito ay ang balaraw ng 7 bituin na unti-unting kusa pa, tila lumulubog na parang nabubutas na kandila ang mga kamay nito dahil sa mga sandatang nakabaon, na agad namang pumunta sa may likod ng Diablo ang magkasamang sina Agatha at Bernamir. Agatha, ang mga pakpak nyo. Sige ate. Kaya buong lakas na lumikha ang dalawang dalaga ng kumpas ng kamatayan, na pinatama nila ito sa may magkabilang pakpak ng Diablo. Dahilan upang maputol ito, na agad namang sinundan ni Angelo at mabilis na lumundag. Saka buong lakas na itinarak nito ang kanyang espada sa may dibdib ng Diablo. Katapusan mo na, Amon Labaw. Na mabilis din naman itong lumukso, papaalis, dahil sa likod nito ay eto, si Enteng. Buong puwersang iniipon nito ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang buong lakas ng medalyon ng 5 elemento, at gumawa ito ng isang napakalaki at iba't ibang kulay ng liwanag na tila ipo-ipong umiikot pabilog mula sa medalyon. Saka buong lakas na ibinato ito sa may Diablo, kasama ang huling wika pa nito. Kahit kailan, hindi ka mag-ahari dito. Hindi kailanman. Tanggapin mo ang hatol ng iyong katapusan. Na agad sumabog ito nang tinamaan ang Diablo, na lumikha pa ng napakalakas na pagyanig at pagdagundong na nagdulot ng pagkabitak ng lupa. Bumuka ito ng napakalaki, at mula sa malaking pagkakabiyak ng lupa ay tuluyan na itong nahulog at nilamon ng nagbabaga. Naglalagablab na kumukulong putik at apoy. Saka tuluyan na itong nilamon ng nagbabaga at kumukulong putik at apoy sa malaking bangin na nilikha ng pagyanig ng kapangyarihan ni Enteng, at isang malakas na pagsigaw ang huling iniwan ng Diablo. Subalit, sa buong pag-aakala ay muling umahon ang Diablo. Isasama ko ang dalawang asunod na to. Dahil nagawa nitong mahila sina Kulas at Pedro, na kasulukuyang nakahawak pa sa latigo nito na nakapulupot sa may paa ng Diablo. Kung kaya dumausdos din ito sa may bingit ng pagkakabiyak ng lupa na may naglalagablab na putik at apoy. Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya! Ikapa ni Pedro habang nakakapit pa sa may tipak na bato. Vince! Huwag kang bibitaw! Vince! Subalit, mabilis naman itong nahawakan ni Agatha sa kamay si Kulas, kasama si Bernamir at Angelo. At nagawa nilang mahila ito papaitaas ang dalawang kasama upang hindi malaglag sa peligrosong bangin.
Ay, muntik na tayo dun, Peds ah. Kala ko, yun na eh. Oo nga. Ay, nako. Kinabahan ako dun. Uy, katakot. Ay, At maluwag nang nakahinga ang mga kasama nito. Subalit, bilang paninigurado, dumapit si Enteng at Mang Berto upang siguraduhin ang kinalalagyan ng Diablo. At sa pagsilip nila Enteng at Mang Berto, ay biglang mula sa nagbabagang bangin ay sumulpot ang mahabang buntot ng Diablo. Saka pumulupot ito sa may leeg ni Pedro na ikapa ng Diablo habang tumatawa. Isasama ko ang mga kaibigan mo, lalo ang pupwit mo sa may impyerno. Kaya nagulantang ang lahat. Bitawan mo si Pedro! Amon labaw! Bitawan mo! Kuya Enteng! Tulong! Ayoko pang mamatay! Magpa-birthday pa ako! Kuya, Mabilis na sumaklolo ang iba pa nitong kaibigan. Peds! Peds! Kumapit ka lang! Kumapit ka lang maigi sa akin, Peds! Huwag kang bitaw! Ay! Pangit! Bitiwan mo si Pedro! Bitiwan mo sa... Bitiwan mo sabi! Kulas, ano ba? Huwag ka nang malikot. Mabibitawan kita eh. Agatha, hilahin mo pa. Saka nakaisip ng paraan si Enteng. Mang Berto, madali! Pahiram po ng balaraw! Saka madaling inihagis ito ni Mang Berto. Anong gagawin mo, Enteng? Saka nagwika ang binatang si Enteng. Mga kasama, maraming salamat sa lahat. At kayo na ang bahala. Mang Berto, Angelo, Pernamir, at sa'yo Agatha. Pagpasaway si Kulas, bigwasan mo. At sa'yo din Rose. Gusto pa sana kitang makasama, pero hinihingi na ng tadhana gawin ko ito. Masaya ako at nakilala kita. ha? Anong ibig mong sabihin, Enteng? Anong binabalak mo? Subalit, ngumiti lamang ito at hawak ang balaraw ng 7 bituin. Ay mabilis na lumundag ito sa may butas. Nalabis na ikinagulat naman ng lahat na dumaan pa ito sa pagitan ni Kulas at Pedro na nakangiti pa sa dalawa. Tila bumagal ang oras habang minamasdan nito sa may ere ang dalawang kaibigan na nakangiti pa si Enteng habang bumubulusok pa ibaba patungo sa may bangin. Saka kinubabawan nito ang Diablo. Nagpambuno ang dalawa sa huling pagkakataon. Saka pinutol ni Enteng ang buntot na nakapulupot kay Pedro. Kung kaya, tuluyan nang nakawala ito at nahila itong papaitaas. Aray ko! Nasumigaw pa ang kaibigan nitong si Kulas. Uy! Uy, Ungas! Anong ginagawa mo? Uy! Best friend! Bumalik ka dito! Uy! Na habang kinukubabawan nito ang kanyang Diablong ama ay buong lakas na itinusok nito ang balaraw ng 7 bituin sa puso ng Diablo. At
At sa una at huling pagkakataon, magkaharap ang dalawa. Ang iisang dugo, ang mag-ama na nasa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman. Nagkatitigan ang dalawa, mata sa mata. Nangingilid ang luha ng bawat isa. Napakapait nito para kay Enteng. Hindi man niya nais, ngunit kailangan niya itong gawin. Ang tapusin ang sarili nitong Diablong ama. Ang Diablo na si Amon Labaw. Ngunit, hindi alintana ng binata dahil kasulukuyang nakabaon na rin pala sa may likod nito at tumagos sa kanyang tiyan ang buntot ng Diablo na tumatawa pa. Hindi ako makakabayan na di kita isasama. Kung kaya, sa huling sandali ay hinubad ni Enteng ang kanyang medalyon at buong puwersa itinarak ito sa may noo ng Diablo. Dahilan upang tila kumulo ang punglo ng ulo nito. Wari na susunog at kumukulo. Na bago pa sila tuluyang malaglag sa kumukulo, naglalagablab na putik at apoy na bangin ay sumabog papaitaas ang isang nakakasilaw na liwanag. Na humawi pa ito sa buong kalangitan at kitang-kita ito mula sa malayo na maliwanag na matatanaw din mismo ng mga lumalaban sa labas ng kabundukan. Liwanag. Nakakasilaw na liwanag. Nagising ang binatang si Enteng sa isang nakakasilaw na liwanag. At may naririnig itong tinig na tumatawag sa pangalan nito. Enteng! Enteng! Apo! Uy! Gising! Enteng! Enteng! Lolo Todoy? Lolo Todoy, kayo po ba yan? Naku! Mukhang nabingi na yata ang apo mo, Dodoy. Kasalanan mo yan eh. Dahil yan sa kakakutos mo. Ikaw talaga. Lola Puring, andito din kayo. Di ba ho patay na kayong pareho? Ibig pong buwang sabihin nito, patay na din ba ako? At isang banayad at malamyos na tinig ang kanya pang muling narinig at nararamdaman nito ang marahan na paghaplos sa kanyang ulo. Hindi pa anak. Kasulukuyan kang nasa gitna ng buhay at kamatayan. Noong natalo mo ang Diablo mong ama, ay malaki ang pinsalang tinamo ng iyong katawang lupa. Ito anak, masdan mo. Labis na natuwa ang binata sa pagbalikwas nito at nagwika. Ina, andito ka rin. Teka, di ba katawan ko yan? Ang dami ko palang sugat na tinamo, no? Saka, di ba si Kiara yon? Saka
Sino naman po yung kasama niya, ina? Na may hawak sa katawan ko po. Ah, siya ang lola mo, Enteng. Ang reyna ng mga engkanto. Ang aking ina na si Flor de Lis. Sa ngayon ay dadalhin nila Kiara ang iyong katawan sa lugar ng mga engkanto upang doon ay pagalingin ang mga sugat mo, anak. At maaaring sumunod na din ang kaluluwa mo doon. Kaya magpaalam ka na muna sa mga kaibigan mo, Enteng. Namangha ang binatang si Enteng sa tinuran ng kanyang ina. Hindi ito makapaniwala. Nangingilid ang luha at nagdadalawang isip. Subalit, nagwika ito. Salamat, ina. Lolo Dodoy, Lola Puring. Binabati kita, Apo. At nagtagumpay ka. Sumunod ka na lamang sa amin, iho. Kapag umiinom ka na, ha? Enteng, tatatay pa tayo. Wika ni Lola Puring. O siya, anak, hanggang dito na lamang muna. Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Hanggang sa muli. Mahal na mahal kita, Enteng. Balik naman sa labas ng kabundukan. Abay, tingnan mo, Adonis, oh. Ang liwanag na yan. Tanda mo ba? Aba, iyan din ang nakita natin noong isinilang ko ang anak nating si Kulas. Diba? Naku, baka kinukuha na siya ng mga anghel. Nakamukha niya. Mula sa atin. Ay, mahal ko. Ang anak kong mukhang kirubin. Ay, kukunin na sa atin. Huwag ka namang ganyang mag-isip, mahal ko. Marahil ay baka natalo na nila yung pangit na aswang na yon at bumaba na ang mga anghel para bigyan siya ng gantimpala. O baka naman, ihingi ng pabor na mamudmud naman ng kapugian ng anak natin sa may sanlibutan. Mga ganun. Wika na mag-asawang si Madonna at Adonis na siyang magulang naman ni Kulas. Anak ng... Nako, Tagoy, may sira ba sa ulo itong mga magulang ni Kulas? Pambihira. Suriin mo nga, Tagoy. Baka nasakmal ng aswang yan at umakyat na yung kamandag sa may utak. Kaya nagkakaganyan yan. At ako na ang unang tataga sa mga yan bago tuluyang maging aswang. Mahirap na. Hayaan mo na, Juan. Masdan mo ang langit, oh. Lumiliwanag na. Di ba? Aba oo nga. Tagoy, senyalis na yan. Na kailangan na nating magpalamig ng inumin sa bahay. Siyang tunay. Ay, naku po. Bernabe, Mir, nagtagumpay sila. Nagtagumpay ang ating mga apo at mga kaibigan nito. Natalo nila ang Diablo. Wala na ito. Na napayakap naman sina Bernabe at Mir habang ang mga kalaban naman nila ay isa-isang natutupok ng liwanag at ang iba ay nagsipulasan na sa kung saan-saan. Balik naman kina Kulas. Tumila na ang liwanag at tuluyan na ding nagsara ang malaking bitak ng lupa na kung saan ay nahulog si Enteng at ang ama nito na isang Diablo. At tuluyan na ding lumiwanag sa kanilang lugar. Kaya napawika si Angelo. Nagtagumpay tayo, ngunit kinalulungkot ko ang nangyari kay Enteng. Kulas, Rose. Ako din.
Isa siyang matapang na kaibigan na handang magsakripisyo. At humihikbing nagwika naman ang batang si Pedro. Kuya Kulas, si Kuya Enting, iligtas niya ako. Kuya Kulas, Kuya. Hanga ako sa batang yun. Di man lang nagdalawang isip. Napakatapang. Wika ni Mang Berto na pinatahan naman ni Rose ang batang si Pedro. Wika pa nito. Tama na, Kulas. Tayo na. Hindi na dapat tayo dito nagmumukmok. Napakasakit nito. Ngunit, ginawa niya yun para sa atin. Halika na. Hoy, tumayo ka na nga dyan. Para kang bata. Napakaiyakin na ito. Akala ko ba matapang ka? Wala ka naman palang ibubuga. Subalit, nakapako pa rin sa pagkakaluhod si Kulas. Sa nagsarang biyak ng lupa, tumatangis ito. Sinusuntok ang solido at tuyot na lupa. Bumalik ka dito, best friend. Bumalik ka. Ungas ka talaga. Bakit ba kasi ang duwag-duwag ko? Puro lang ako yabang. Ako na lang sana eh. Ako na lang sana yung sumama dun sa may Diablo eh. Di sana. Buhay pa sana yung kaibigan ko. Ungas, hindi ka tatanggapin dun sa impyerno, no? Naku, baka ikaw pa nga ang maghari dun. Aagawan mo ng trono yung Diablo. Kaya tumayo ka na dyan. Ganun? Grabe oh. Nang biglang may nagsalita sa kung saan. Oo nga. Di ka tatanggapin dun. Ungas ka kasi. Tapos di ka pa naliligo. Kaya isusuka ka din nun. Di ka launan eh. Palalabasin ka din ng impyerno. Sa sobrang kulit mo. Ungas ka kasi. Nalabis na ikinagulat naman ito ng lahat nang marinig ang mahinang alingaw-ngaw ng boses ng kaibigan nito. Best friend, teka, anong nangyari sa'yo? Tsaka, bakit lumulutang ka sa hangin? Ang astig naman yan. Lo, bakit ikaw lang may ganyan? Grabe oh. Mahabang istorya, Kulas. Pero sa ngayon mawawala muna ako. At habang wala pa ako kayo na munang bahala dyan sa lahat ha. Bueno, di na ako magtatagal. Paalam na muna sa ngayon, mga kaibigan. Hanggang sa muli. Best friend, teka. Uy! Naman yan, no? Bilis naman nun. At nagpaalam na nga ang tila hangin na napakaliwanag na imahe ng binatang si Enteng at naglaho. Matapos nito ay masayang bumalik na ang mga kaibigan nila na sina Angelo, Bernamir, Agatha, Kulas, Mang Berto, Rose, at Pedro sa kani-kanilang mga tirahan. At kasama ng mga kaibigan nilang mga engkanto ay masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay ng araw ding yun. Makalipas ang isang buwan. Ang payapa ng ganitong buhay, Cardo? Di ko alam na ang dami nating pinagdaanan. Kamusta na kaya ang mga yun? Cardo? Cardo? Huwag kang magulo. Kumakain ako Ganun ba? Sadya ka na. Wala kasi akong kausap Wika ni Mang Berto habang tinatanaw ang bagong bungkal nitong taniman.
at umiinom ng mainit na kape at nagpapahinga. Oh, Rose, uuwi ka na ba sa iyong ina? Opo, Lolo Juan, Lolo Tagoy. Ngayon tahimik na po kasi ang lahat. Ganun ba? Ipaabot mo na lamang ang aming pagbati sa iyong ina, iha. Ha? Sige at mag-iingat ka. Oh, Juan, tagay na. Huwag naman masyado sa pulutan. At uuwi na yung masarap nating tagapagluto. Oh. Paano na tayo niyan? Ang sarap-sarap Minsan nga doon tayo dumayo sa bahay nila Rose. At yak mas madami pa tayong matitikman na masarap na luto. Diba, Rose? Opo. Sige lang po at magpasabi kayo. Saka masayang nagsalo ng inumin ang dalawang magkaibigang matanda. Sa tahanan naman ng Bernabe, Aalis ka na ba ulit, Angelo? Akala ko pa naman, dito ka pa magtatanghalian. Oo, hindi na ako magtatagal, Bernamir. Magpapaalam muna ako ulit. Hanggang sa muling pagkikita. Sige, mag-ingat ka ha. Ate, di mo ba susundan yun si Angelo? Babalik din yun agad ha. Tara na, kumain na tayo. Asa na ba yung dalawang bata? Abel, Isabel, halika na kayo, kakain na tayo. samantala, Kaibigan, sandali. Kulas, Pedro, patulong naman ako. Ayos na ba itong forma ko? Patingnan naman Sige nga, dito, lika. Patingin. Ge, umikot ka. Kabila naman, kabila. Pwede na. Oo. Para ka lang ililibing De, joke lang, Tikboy. Di ka na mabiro. Ang gwapo-gwapo mo kaya dyan. Tanong ko lang, saan ba ang binyag? Tatakbo ka bang mayor sa mundo ng mga engkanto? Formang yan, Ang tindi. Kuya Kulas, hayaan mo na yan. Narinig mo ba yun? Tamang-tama lang pala yung dating natin dito. May pagkain daw. Sakto yung oras ng punta natin. Oo nga, Feds. Saktong-sakto. Tsaka, teka, si Poging Angelo ba yun? Saan pupunta yun? Ay, teka lang diyan muna kayo puntahan ko lang yun Yee! Aba ayos pala. Wala na yung karibal ko. Na napalingon na ang mga ito sa bagong dating na grupo nila Kulas at nagwika. Oh, ayun na ang nobya mo, Agatha. Sige na, mauuna na kami ha. Tara na, Abel, Isabel. Iwan na natin ang magkasintahan na ito. Ate naman, andun din yung tagahanga mong tikbalang Teka nga, at may kasalanan pa to sa akin. Kung kaya, sinalubong sila ni Agatha. Opo, tingnan mo nga naman mukhang nai-inlove talaga sa akin tong babae na to Tingnan mo, at sinasalubong pa tayo. Yee! Kaya nang makalapit na ito sa kanila, ay ibinuka ni Kulas ang mga kamay nito na akmang handang buong laya na nais yumakap. Na napangiti naman si Agatha at nang makalapit na ito, ay isang malakas na bigwas sa pisngi ang natanggap sa may dalaga. Aray ko! Aray! Ano na naman kasalanan ko? Sakit na Para yan sa ginawa mo. Sira ulo ka? Akala mo nakalimutan ko na pinahalik mo sa akin yung palaka? Kaya tinawanan siya ng malakas nina Pedro at Minos na masaya naman silang pinagmamasdan nila Aling Jesusa, Bernabe at Mir. Oh, mga bata, halika na dito. Magsikain na kayo. Pumarini na kayo at kumain na.
Pasok na kayo dito. Papasok na sana sina Kulas at Pedro. Nang biglang may tumawag sa kanila at humahangos ito. Mga Ginoo, Ginoo, maaari niyo ba kaming matulungan? Labis na kaming inaabala eh. Bakit naman maaari niyo kaming matulungan? Pakiusap. Uy. Ha? Teka, hindi pa nga po kami nakakadampot kahit isang lumpia dito eh. Aalis na naman kami agad. Naman yun oh. Mamaya na. Dahil kasulukuyang sila Kulas na ngayon ang nilalapitan ng mga tao para sa mga ganitong suliranin na maging din ang mga engkanto. Mga problemang higit na kailangan ng mas malalim na pangunawa at puso na hindi lamang puro lakas at dahas. Kung kaya, gumawa ito ng isang sanggunian. Itinayo nito ang ika nga nila ay Barangay Nicolas. Kasama sina Pedro, Minos at Mang Berto bilang mga kasama. O siya, sige na. Go na. Ingat kayo ha. Abay, syempre naman. Pero, pakisabi naman kay Aling Jesusa, ipagtira kami ng ulam, babe, ha? Sige na. Saka, padamihan ng kanin. Babawi daw si Pedro, eh. La, ako pa talaga ginamit nito ni Nicolas. Grabe. Biro lang to naman, eh. Uy. Hoy, ano yan, Pedro, ha? Ano yan? Wag mo akong pinagtataguan, ha? Pakita mo sa akin yan. Ano yan? La, bakit pa? Ano pa yun? Wala to. Naman eh. Saka ipinakita nito ang naibulsang ilang piraso ng lumpia. Nalabis naman na ikinatuwa ng kaibigan at nagtatawanan habang lumalakad papalayo. Nalingid sa kanilang kaalaman sa may di kalayuan, sa may dako paroon ay may mga nagmamasid ng palihim. Mga kaibigan, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at walang sawang pagtangkilik sa ating serye na Enteng ng Samar, ang manggagamot na anak araw. At bilang pasasalamat po ay may gaganapin po tayong palaro. At ito po ay eksklusibo po lamang para sa mga kaibigan nating nasa may Pinas. Pasensya na, yun lang kaya ng budget eh. Saka na muna po ako babawi sa ating mga kaibigan na nasa abroad pag mayaman na ako. Ito ay isang pamimigay ng cellphone load na kahit papaano ay sa tingin ko ay makakatulong. Abangan na lamang po sa may ating next posting ng ating mechanics para dito. At nais ko pong magpasalamat sa ating mga kaibigan na nakilahok sa ating serye. Kay Panaghoy sa Dilim na gumanap bilang Bernamir at Agatha. At kay Pinoy Creepy Tales na gumanap naman po bilang Angelo. At lalong-lalo na sa dalawa po nating kaibigan na kung di dahil sa kanila ay wala ang ating pinapakinggan sa ngayon. Maraming salamat po kay Sir PB ng Pinkish Banana, Horror Whitey, Sir Peebs. Salamat na! At syempre, kay Juan Tamad Este, ang ating manunulat. Manunulat. Bala ka. Na si Jovan Amit. Maraming pong salamat sa inyong dalawa. Pakis naman dyan, never. Yun lamang po. At magkita-kita po tayong muli sa susunod na karugtong ng ating mga kwento. Maraming pong salamat
at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace. Sinipon ako dun ah. Grabe. Naiyak ako dun ah. Uy, di naman yun totoo eh. May sipon ka lang talaga eh. Syungaling. Diyan ka pa pala. Umuwi ka na nga sa inyo. Hinahanap ka na dun eh. Sumbong kita sa nanay mo eh.